Ayan, good afternoon po mga ka-Entrepinoy. So welcome again po sa ating another Friday na Balitaktakan. As nakikita niyo po kanina, our topic for today will be about a day in the life of a frontliner. So please stay tuned with us. We have actually interviewed two frontliners. One is based in outside UAE and both of them are based outside UAE. Ang isa naman ay galing pa sa all the way from Europe. But before that, we just wanted to inform muna everyone because a lot of people have been asking ano daw si Entrepinoy. So we just wanted to give you a little bit of information and kung ano po si Entrepinoy. So Entrepinoy is a free zone company and nabuo po siya because we would like to promote our high quality Philippine products dito sa UAE and of course sa international market. And part of the concept kung bakit nabuo si Entrepinoy, it's because we would like to change the narratives of Filipinos as well, wherein we wanted to encourage them to become entrepreneurs. At the same time, we would like to help the economy in Philippines and help our farmers back home para naman din ay ma-encourage sila na magtanim or will focus more on agriculture para din ma-sustain yung ating needs, yung ating agricultural na industry. So with that po, I would like to welcome ang aking mga partners. Nandyan na. Good afternoon, Chito and Hayden. Kumusta kayong dalawa? How's your Friday? Magandang hapon, Jess. Magandang hapon, Chito. Good afternoon, ladies. Mabuti naman ang Friday. Masaya naman. Ang Friday mo, maaga ka pa yata, Cheats, na umalis. Correct. Maagang early bird. Early bird. Oo. Ang daming medyo maaga ko nagising kanina, hindi maaga naman. Mga 10 o'clock lang kasi yung aking isang class I have attended. Pero I have to sleep na kasi I started fasting na. So yung aking katawan ay sobrang pagod na pagod. So this afternoon, Correct. ano yung ating magandang topic sheets kasi sabi ko sa kanila, they have to stay tuned. Kasi very timely siya dahil May 1 ngayon, 'di ba? So it's Yes. Labor Day. Labor Day. Labor Day, And today, we would like to dedicate our time to recognize our frontliners, right? Kasi sa sobrang importante ng kanilang contribution at this time. So yun, we just wanted to welcome everybody. For those who are tuning in, I would like to request na please let us know. Kasi nagte-testing kami kanina, medyo pangit yung aming signal. So I'm not sure how, ano yung ating reception ngayon sa inyo. So let us know if the videos are okay. Let us know kung the audio are okay. Let us know kung saan kayo ngayon, di ba? Anong ginagawa nyo while watching or tuning in with us so that then mayroon naman tayong konting engagement. So Chits, would you like to introduce our guest? Okay. Pakita natin yung kanyang profile. Maikling profile lamang. Exactly. So guys, we're very honored kasi napagbigyan tayo ng isa sa mga napakabising tao ngayon, isa sa mga magigiting nating frontliners from Saudi Arabia pa ito, imported from Saudi Arabia. Si Nurse Jessa, registered nurse siya. Meron siyang 4 years experience sa Pilipinas at sa Saudi Arabia. As a medical surgical nurse, meron din siyang experience as a community and school nurse. And ito, bagong-bagong role lang ito, yung kanyang kinabibilangan ngayon. COVID ward nurse sa Saudi Arabia. Siyempre, hindi natin babanggitin kung saan eksakto dahil alam mo na, may privacy and all. So, medyo ingat din tayo in terms of pag-introduce at pag-interview or pag-ask ng mga details. Okay, yung mga exact details. Ayan. And of course, a frontliner. Siguro sino pa ba ang hindi nakakaalam ano ang frontliner ngayon? At kung gaano ba ka-importante ang role ng mga frontliners kagaya ng nurse na guest natin for today. So ayan. Pwede na ba nating ipasok si Nurse Jess? Ready na si Nurse Jessa. Hello, good afternoon. Jessa, can you hear us? Ay, parang hindi ko marinig na. Okay lang, marinig mo, Hides? What? Jessa? Hello? Nakamute ka ba?
Hindi naman siya naka-mute. Jessa, can you say something? Can you hear us? Hello, hello. Ayun. Ayan. Okay, medyo delay lang ng konti. Ayun. Anong nangyari? Ating mahina yung ating wifi ngayon. Ang dami puro naka-tune. So, kaya Yan yung live. oo. Ayan. Nawala. Nawala siya. Nawala si So, Jessa. ayun. So, yung... babalik si Jessa. So, ang guest natin for today, like what I've said earlier, isa siyang nurse. Meron siyang 4 years experience dito sa Pilipinas. And then, actually, bago lang siya sa Saudi Arabia. Parang a few months, kailan ba siya? Parang, kung hindi earlier last year, parang mga mid last year lang siya nagsimula sa Saudi Arabia. Pero hindi siya hindi siya magtatrabaho as yung for this COVID ward. Iba ang kanyang role dapat. Pero since inabutan, so napilitan siya na mag-duty as a COVID ward nurse. Ayan. Nasaan na siya? Wala pa, hindi pa siya nakabalik. Try natin pabalikin si Jessa muna. Oo. So ayun, guys, kayo ba, meron ba kayong mga kakilala na frontliners na nakapagkwento sa inyo ano ang naging experience nila? So far. Si Hayden meron yan kasi talagang siya. Sa mundo na Ayan na, Hello Jessa. po. Hi, Jessa. Hello po. Magandang tanghali po sa lahat. Ayan, medyo okay na. Welcome. Okay. Siguro ako munang magsalita, Sige. Ako munang mag-interview kay Jessa para lang mag-gauge natin yung kasi parang medyo naglalag ng konti. Ayun, Jessa, narinig mo ba yung introduction ko kanina? Opo, nadinig ko po. Yan, narinig. Napakagalang, Kung di niyo po naitatanong, kasi pamangkin ko po si Jessa, kaya pinupupo ako. Kaya ganon. Okay. So Jessa, i-welcome natin ang ating mga viewers. Introduce yourself a little bit lang. Magandang tanghali po dito sa KSA at magandang hapon dun sa Dubai. Magandang hapon sa Pilipinas. Sa lahat po ng viewers ng Entrepinoy, magandang hapon po. Ako po si Nurse Jessa, currently working dito sa KSA at isang COVID ward nurse. Oh, COVID ward. Ayan. Isang private hospital. Correct. Hindi natin pwede sabihin ng ang ospital. Opo. Secret lang. Tama yan. So, tanungin na natin agad si Nurse Jessa. Paano mo ba, Jessa, i-describe ang iyong typical day bilang COVID ward nurse? Typical day, medyo mahirap po kasi in term of typical. Sa totoo lang po, may pagkakaiba kasi yung dati kong area dito sa COVID ward. Kung paano ko po siya i-describe, komplikado, mahirap, saka hindi siya pangkaraniwan. Yun po ang COVID ward namin. Kasi komplikado siya kasi po meron kaming mga sinusunod na protocols and infection control. Though pareho din naman siya dun sa dati kong area. Pero dito po sobrang strict. Bawal kang hindi ka nakasuot ng PPE kung tawagin namin or personal protective equipments like gown, mask, mga foot cover and cap, ganyan. Tapos kasalanan din po sa amin na hindi mag-hand washing at i-consider mo din lagi yung sarili mo na infected kapag nasa COVID ward ka. Madami po talaga siyang kino-consider. Saka hindi rin po siya pangkaraniwan in a way na si nurse ay dapat kami po ang nagbibigay ng care sa pasyente. Pero parang tila kami din, parang pasyente na din kami kasi isolated po kami sa labas. Hindi po kami po pwedeng lumabas. At totoo po yung sinasabi ng ibang nurses na hindi lang po ako ang naka-experience, pati po sa Pilipinas at sa ibang bansa, na ang mga nurses po na na-expose sa mga COVID patient ay hindi na umuwi halos. At hindi na po talaga umuwi. Bawal po. Okay. Ganun pa. Paano nag-umpisa yung araw mo sa pagkagising mo? Ano ba yung schedule ng iyong duty? Anong oras? How does it start? And how does it... Ang schedule po namin dito is
from 7 a.m. to 6 p.m. Mm. And then 6 p.m. to 7 a.m. 12 hours usually po pagka dito sa mga ganitong bansa. 12 hours po usually talaga. Okay. So, paano yun? Pagdating mo sa hospital, pagkagising mo, then you go to the hospital, nagro-roving ka. How does it work? Parang curious lang ako na makita na ano yung buong araw mo. Bali, pag po kung galing po ako sa accommodation namin, dati po kasi nasa accommodation kami, nung hindi pa po ako nasasama dito sa COVID ward team. Pero nung nagkaroon na po kami nung nalipat na po kami dito, nag-provide po si hospital sa amin ng sarili naming area kung saan kami-kami lang talaga. Mga kung sino lang po yung mga exposed, mga nurses, mga RTs, at iba-iba pa pong mga medical allied na mga professionals. Kami lang po ang magkakasama sa isang building Okay. na Talagang malapit din po sa ospital. Ganun. Okay. So, yung buong araw mo, ibig sabihin, nandun ka lang paikot-ikot, you're attending to the patients. Yun yung ano mo, ginagawa Yes mo. po, sa kada shift po namin, nandun lang po kami sa area namin, sa COVID ward kung tawagin namin. Hindi po kami po pwedeng lumabas, hindi po kami pwedeng bumaba. Meron po kaming mga trusted person lang o mga tumutulong sa amin sa labas na silang nagdadala ng gamot, sila po ang kumukuha ng mga specimens and all. Ganun po ang sitwasyon namin. Bawal po talaga. Okay. So, pag pumasok ka na from your accommodation to the hospital at nandun ka na sa area ng COVID ward na yon, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng pumunta sa ibang areas ng hospital. Bawal na po. Bawal na po talaga. Hindi na uuga. Okay. Ayan, medyo naliwanagan ako kasi inisip ko Ang kasi galing. before na ganun pa din, pwede pumunta sa ibang areas. It makes sense naman ito na i-quarantine din sa area, Correct. Siguro Sorry po, ano, no, ma'am, medyo parang nagchat-choppy po kasi yung hindi po siya masyadong maintindihan. So, ayun. signal, mahina. Ayun. Anyway, nasagot mo wala naman, siguro. Jessa, yung question. Medyo mabagal lang yung yung dating. Oo. So yung next question naman, we understand na napakadelikado ng iyong trabaho bilang isang COVID nurse, it's always delikado kahit na wala pang COVID, bilang ikaw ay isang nurse na laging pumupunta sa ospital. Pero ngayon ba, how do you make sure na ikaw ay safe from contracting the virus? Sorry po. Ayan. Nawawala Jessa, tayo. how do you make sure na ikaw ay safe from the virus? Sorry po, hindi ko talaga po siya maintindihan. Nawawala po yung signal. O sige, ayan, itinipe ko yung question sa chat, sa private chat natin. How do you keep yourself safe? Okay. How do you keep yourself safe? Opo. Yes, ayan. Paano nga ba? Very good. Sa akin, sa totoo lang, ang dami ko po kasing babasihan ng safety. Kung sa pagiging infected po, hindi namin kita yung kalaban. Nakarely lang din kami sa tiwala namin sa partner namin sa duty. Isa na yon. Tapos, yung mga PPEs po, yung personal protective equipments na bigay sa amin. Para naman po sa akin, para lang mapangalagaan yung sarili ko, umiinom po kami ng vitamins, kumakain kami syempre ng mga nutritious food, saka yung nagkakaroon din kami ng mga self-reflection. Kasi pag pumasok ka po dito sa ganitong field, sa COVID ward, hindi lang dapat physically fit ka eh. Dapat mentally, psychologically, dapat holistic ka na ready yung sarili mo na pumasok sa ganitong klase ng area. Kasi sobrang iba po siya talaga dun sa pangkaraniwan na nakikita natin sa mga ospital. Tapos, yun po, yung important din po kasi yung hand washing and all yung hygiene nyo para maging iwas ka din talaga dun sa infection. Yun po yung mga siguro para sa akin para maging safe ako dun sa mismong virus.
Okay. So ginagawa mo rin 'yan sa sa bahay, sa iyong accommodation. Halimbawa, Mhm. pagkagaling mo dun sa duty, anong unang-una mong ginagawa? Do you hear me? Ayun na, may delay ata. May delay, Hindi oo. ko nawawala po, sorry. Ayun, nawawala siya. So ita-type natin ha. So Oo. ang sinasabi ni Jessa kanina is it's very important na magkaroon ng PPE, yung holistic approach ba, physical, mental, emotional, in terms of protecting herself. So, siguro mag-proceed na tayo dun sa next question Oo. So how do you yung feel ano ko, being isolated? yung next na question ko is, how do you feel being isolated? So nandiyan naka-post yung ating Oo, question. Anong nararamdaman mo kasi siyempre hindi ka nakakapag-interact sa ibang tao, from work diretso ka sa accommodation, from accommodation balik ka sa work. So tapos i-isolate mo pa ang sarili mo. So how do you feel being isolated? Sa totoo lang po, nung unang tinanggap ko po talaga 'tong, um, kasi po hindi po kasi lahat nagvo-volunteer dito. Aminin po natin lahat, kahit mga nurses and doctor talagang takot. Hindi po namin alam kung paano dadapo sa'min yung sakit. So nung napasok na po ako dito at na-isolate na, medyo masakit din sa part namin, sa totoo lang po mga nurses. Masakit po kasi nadi-discriminate po kami, isolated kami, malungkot na, nag-iisa ka na, nadi-discriminate ka na. Yung pagiging isolated mo, mas nagiging feeling isolated ka pa kasi pag may ibang tao na alam na exposed ka sa COVID area, mas lalo mong nararamdamang isolated ka. Isa po yun mm. sa nakakalungkot, sa totoo lang. Masakit, pero kailangan po naming intindihin na pinasok namin 'to at, una pa lang dapat na-anticipate na namin at na-anticipate na namin na gano'n ang makikita ng ibang tao. Isa pa, parang tinuro din kasi po ng nanay ko sa akin, lahat ng bagay nasa pagtanggap. Pagka natanggap mo, mas magiging magaan para sa'yo, trabaho mo. Yun po para Correct. sa akin kung sa pagiging isolated lang. Correct, totoo. Correct. I agree. Ano lang talaga positive state of mind kasi otherwise talagang i-challenge yung iyong mental agility pag hindi mo tatanggapin yung iyong situation. Yun nga yung post ko yun yesterday, di ba? Confront the brutal facts of your reality and have unwavering faith that Oo. you will get through this. Correct. Tama. What I really like dun sa sinabi niya is yung acceptance Yes. Napakagandang message yung acceptance. May Mm-mm. mga bagay kasi na na you just need to accept para mas gumaan ang pakiramdam mo. Kasi may mga bagay talaga na it's really out of your control. That's true. And sometimes accepting it is the best way to move forward or to deal with it. The Ayun best siya. way Wow. and the only way. Oo. Eventually Oo. naman, we will get over this. The scientists all over the world are doing their best to find the cure and the vaccine sa coronavirus. So let's all pray. Going back sa ating discussion, Jessa, pag dumating na tayo sa point na tapos na ang coronavirus, meron ng vaccine, ano yung unang-una mong gagawin? Unang gagawin, ma'am, una siguro magpapasalamat ako. Sakaling malagpasan natin lahat 'to, yung crisis na 'to, sa nangyayari sa buong mundo. Unang-una na siguro magpapasalamat ako sa taas na binigyan niya ako ng lakas ng loob at, healthing katawan kasi nalagpasan ko, ako exposed, mga tao sa paligid ko, lalo na yung mga mahal ko sa buhay. Tapos mas ko pa kung ano yung pinili kong propesyon. Kung, kung mahal ko na siya ngayon, mas mamahalin ko pa kasi makikita mo po talaga kung ano yung halaga ng pagiging nurse sa mga nangyayari sa paligid na hindi mo inaasahang mangyayari. Tapos siyempre po gusto ko umuwi ng Pilipinas kung sakali kasi medyo komplikado po lahat tayo naka-lockdown, hindi natin alam kung kailan tayo po puwedeng umuwi.
Yun, uuwi talaga siya, yun ang kanyang unang gagawin. Pwede nang magbiyahe, madaming uuwi at magbabalik. Oo. Before natin anuhin si Jess, so Jessa pala, babasahin ko lang kasi may mga tanong tayo sa ating mga viewers this afternoon. So may tanong kasi si Kathy, nakikita mo ba, Jess? Sabi niya, what is your most memorable and fulfilling so far na experience bilang isang COVID ward nurse? So far po, meron po kaming, hindi ko po ibibigay ng detail, pero tuwan-tuwa po ako sa pasyente namin na 'to. Siya po yung unang-una naming naging positibong pasyente. Sa kabila po ng pagiging, tinatawag po kasi namin 'tong mga positive COVID patient na 'to na plus sign patient. Sa pagiging plus po niya na pasyente, makikita mo po yung tulong na ginagawa din niya sa amin. Tinutulungan niya yung sarili niya, tinutulungan din niya kami, nakikipag-cooperate siya sa'min. Kasi po totoo po ito sa mga nababasa niyo po. Kung halimbawang nagse-search po kayo sa Google kung ano po yung mga sintomas nito, minsan po ang COVID-19 ay asymptomatic o walang symptoms na nararamdaman. Magiging positibo lang po kayo sa nasopharyngeal swabbing na ginagawa namin, pero minsan late onset po yung paglabas ng mga sintomas. Sa kanya po, sa kabila ng pagiging toxic na term namin sa unit namin, talaga pong nakakaranas siya ng hirap sa paghinga, nilalagnat siya at lahat. Sa kabila po nun, tinutulungan talaga niya yung sarili niya. Actually po may picture kaming dalawa kaso hindi ko po kasi po pwedeng ipakita sa inyo. Sa Oo. picture po na yun, recovered na po siya at naka-smile po siya habang nakaganong sign ako sa camera kasi may sarili po siyang tablet sa loob na doon kami nagmo-monitor sa kanya. Yun lang Okay. siguro po sa akin yun ang feeling part pa na experience. Kasi nararamdaman ko natutulungan ko yung pasyente ko. Totoo. Mas napapagaan ang proseso. Another naman na tanong is galing kay Rino. What is the most stressful part about working at frontline service? Sorry kung okay lang po ba paki-type na lang din po. Kasi po medyo choppy po talaga siya. Nagre-rely lang po ako sa mga chat. Tingnan natin dito sa hindi ko siya ma-copy-paste eh. Hindi mo ba siya nakikita sa screen, yung kanyang comment? Ayan Ayun, po. type na ni Hayden. What is the most stressful part? Stressful. Siguro po yung gusto mong magbigay ng care sa pasyente mo pero alam mo sa sarili mong limited. Nakikita mo yung lungkot nila kasi po kung isipin niyo, kami isolated kami. Nurses kami, tanggap naming isolated kami o kailangan namin talagang mahiwalay sa iba. Pero yung mga pasyente po na ito, hindi nila alam na nung naka-receive po sila ng positive result, na-isolate na sila agad without seeing their relatives. Through phone lang, wala silang support emotionally na makikita nila yung mga kamag-anak nila na nandoon na sumusuporta sa kanila. Masakit para sa amin na makita malungkot sila, hindi namin maibigay yung care na kailangan nila kasi kahit kami limited sa kanila. Yun yung stressful po. Pero kasi yung mga medyo malalalim na senaryo na po kasi ng sitwasyon, wala po, awa ng Diyos po, wala pa naman kaming ganong pasyente. Nakakaranas po ng yung nag-a-arrest, yun talagang makikita mo nandun na sila sa punto na parang hindi na kinakaya ng katawan nila. Awa naman po ng Diyos, hindi pa. Ayoko din po sanang makita. Opo, nakaka-stress. Sa part po na yun, sa akin din nakaka-stress kasi mas at risk po kami na makuha namin yung sakit. Kasi po, may mga procedures po kasi kaming ginagawa para i-revive yung pasyente at mas doon po yung critical na mahahawa kami. Nakaka-stress po yun sa amin, nakaka-stress din sa pasyente. Yun, pero wala. So far po, yun pa lang naman yung nararamdaman kong stress sa pagiging frontliner. Okay? I think yun lang yung dalawang tanong from our viewers, Chito. Oo, yun lang Oo. Ngayon, ito yung last question namin para sa'yo, para makapagpahinga ka. Alam ko, night duty ka, hindi ba?
Anong duty mo ngayon, Opo, Jessa? night duty ako. Wala pa po akong tulog. Oh my God, kailangan natin i-rush ito. So huling question or huling question namin sa iyo is, ano ang mensahe mo para sa lahat? Para po sa What's your lahat ng message? taong Para sa nakikinig lahat. ngayon sa amin, Mhm. opo, para po sa mga ka-entrepreneurs natin diyaan na nakikinig at nagmamalasakit sa aming mga frontliners. Sana po, ah, para po kasi sa akin, ang pagtulong sa kapwa, hindi kailangan ng halaga o pera. Ang kailangan lang po natin, meron tayong pangunawa, malasakit, lalong-lalo na po yung disiplina, saka yung haba ng pasensya. Lalo po sa panahon na to. Aminin po natin no, hindi nakakabagot, nakakalungkot, para ding nakakulong. Pero sana po, maintindihan natin yung sitwasyon na lahat ng tao nagtutulong-tulong para ma-resolve yung krisis na to. Sana po, lawakan pa po natin ang pangunawa natin at habaan pa po ang pasensya. Lagi nga po namin sinasabi to sa Bulacan, kami ng mga, kaya sila dito, Chito, ako nila yan. Pasasaan pa't matatapos din to lahat. Mhm. Tapos po, may ginawa po kasi akong mnemonics na frontliners din yung tip ko lang po parang payo ko lang din po para sa lahat. Unang-una po, letter F. Follow and have faith. Kung wala ka, kasi po, lagi naman po natin sinasabi to, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung meron kang faith kay God, at hindi ka naman nagpa-follow sa mga dapat mong gawin o dapat mong sundin sa krisis na to, wala, useless po ito. Isa po yon. Letter R po, respect. Sana po, nakikiusap po ako sa lahat ng tao, sana lawakan din nila yung isip nila upang unawa nila na kami ay tumutulong sa inyo at wag naman po sanang i-discriminate yung mga frontliners. Respect po, yun lang, respeto. At support lang po, masaya na po kami doon. Letter O po, observe and always be keen. Obserbahan po natin yung mga tao at mahal natin sa buhay. Kung sila po napapansin yung hindi na sila maganda ang nararamdaman nila, dapat po dalhin niyo na sa ospital. Dapat po maging observant kayo. Letter N po, yung mga necessities lang po dapat sana sa panahon na to ang bilhin natin. Lagi niyo po sanang timbangin ang needs versus wants. Dapat maging practical tayo ngayong panahon na to kasi crisis po talaga. Hindi natin alam kung hanggang kailan to matatapos. Tapos letter T po, time. Habaan pasensya, lagi ko po inuulit. Mas habaan pa po ang pasensya. At yung crisis na to, it takes time talaga. Mahabang proseso pa, wala pa po tayong siguradong gamot para dito. Kaya po, mas bigyan pa po natin ng oras at hayaan natin ng mga taong namumuno sa atin na ma-resolve kung ano man yung crisis natin. Tapos po, letter L, sorry, learn po, always learn. Kasi po, lagi naman tayo nag-update sa online. Yung mga sintomas, signs and symptoms ng sakit na to, kung ano yung mga updates, mas maging aware tayo sa mga updates. Po ngayon, ang technology, sobrang nakakabigay na ng information. Halos inilalatag na spoon feeding na. Yun lang po. Tapos, letter I, isolate. Napaka-importante po ng isolation sa panahon na ngayon. Wag nating masamain na ina-isolate tayo kasi para din naman sa ating lahat. Letter N is nutrify or nourish yourself. Hindi lang nourish na parang kumain ka ng nutritious foods. Yun nga po yung pagiging holistic emotionally, psychologically. Kasi, amin po natin lahat, nakaka-trauma tong crisis na to. Sobrang traumatic. Kaya sana po, holistic, nourish natin yung sarili natin. Tapos, letter E, enlighten others to be positive. Lagi po sana tayong maging positibo sa lahat ng pagkakataon. Yun lang maiisip mo, masasurvive mo na yung araw eh. Yun din po kasi ang ginagawa ko personally. Nagiging positibo lang ako matatapos to. Letter R, always reassess. Dahil nga sabi ko po sa inyo, ang COVID-19 po ay minsan asymptomatic o walang mga sintomas. Kaya mas maganda po, maging tayo,
lagi tayong magre-reassess ng sarili natin. And lastly po, letter S, very important. Always sanitize, do hand washing, and promote, maintain social distancing. Yun lang po. Salamat po. Maraming Ayan. Ganda Ang naman yung ano, ganda. Parang parang ano, frontliner. oo, na-capture ko lahat. Jessa, hindi ka na namin i-hold pa at alam namin na kailangan mo ring matulog dahil Tulog at sasaba ka ulit. Ilang oras mula ngayon. So, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng oras sa napaka-busy mong schedule. We wish na bigyan ka ng additional na lakas pa para yes. malabanan ang COVID, para sa amin, para sa sangkatauhan. Oo, Sangkatauhan. ingat. Oo. Ingat ka dyan. Thank you very much sa Ingat. iyong service and commitment na makatulong. Ayan. Thank you, Jessa. Thank you, Jessa. Bye-bye. Hindi yata niya tayo narinig, pero ayan. O siya, sige. Tatanggalin ko Ayan na si siya. Jessa. Ayan. Nako. Yung siguro sinamarize na niya kanina. yung yung dapat natin gawin napakaganda kasi yung si Jessa is kung hindi niyo na itatanong siya makata siya Oo. gumagawa siya ng mga tula and Ganyan all talaga, no? oo kaya very if you notice medyo emotional talaga yung kanyang mga sagot and all so tago sa puso kumbaga so guys to summarize ulitin ko lang yung binanggit niya yung frontliner tandaan natin yung acronym na frontliner Frontliner. so una follow and have faith follow and have faith respect observe necessities just buy only the necessities time we have to be very patient learn isolate nourish yourself holistically encourage positivity, reassess, and sanitize. Yes. So, remember yung frontliner na acronym. Ipa-post namin later yan para sa inyo. Following this live session. Oo, correct. Totoo. So, moving on na tayo, Chit, sa ating pangalawang guest na naka-base siya sa UK. Diba? So si Chris de Guzman was used to be here based siya sa UAE before. I think Hayden you also come across Chris when you recruited him for a particular position dito sa LA na ba siya nung ni-recruit mo siya? Hindi. Dubai siya and then he joined our company and then joined LA. He moved to LA. Tapos ngayon, nasa UK na siya, sa may south side ng UK, for one of the NHS na mga hospitals doon. And I think it was his 6th week na ngayon. So we wanted you to, so it's a recorded interview, guys, and we wanted you to watch this one kasi it's very insightful din yung kanyang pinagdadaanan ngayon as part of doon nga sa ating mga frontliners. So let me just share my screen. Kung nakikita ba siya, ayan. So that's the recorded na interview natin with Chris the other day. Jess, walang audio. Ayan mo. Guys, meron tayong parang technical issue. Meron tayong technical issue. I think, Jess, kailangan mo I don't know, baka kailangan mo tanggalin yung iyong headset. Nakamute ka, Jess. So kung ito ang gagawin ko, wait lang ha. Let's try to play this one again. Out.
producing ng Ayan. images na babasahin Ayan. ng doktor. Like X-ray, CT scan, MRI, ultrasound. So ayun, as radiographer, ang typical day ko dito, kasi bago lang ako, so it's like, parang pang 5th week ko ngayon eh. 6th week actually, minus yung 2 weeks na na-isolate ako. So it's basically pang 4th week ko pa lang siya ngayon sa hospital. So yung sa akin dito, dahil nasa induction period ako, yung typical day ko, syempre alamin ko yung yung protocols nila, how to deal with different patients, kasi may different cases yung mga pasyente, lalo na yung mga admission from emergency. Madalas kapag lalo na ngayon sa situation po natin ngayon, yung pandemic, magpupunta yung dinidiscourage talaga actually nila yung pagpunta ng mga pasyente sa ospital. Lalo na kung may mga symptoms sila ng COVID. Kasi primarily to protect the staffs. Kasi kapag pumunta yung symptomatic na pasyente sa ospital, na pwede namang i-contain muna sa bahay, mag-self-isolate muna hanggang sa mag-progress, mag-build up yung kung anumang symptoms yung lalabas. Doon pa lang sila may encourage o doon pa lang sila dapat gumawa ng aksyon, pumunta sa hospital. Kung ang ironic nga kasi dapat pag naramdaman mo yung sakit, punta ka na ng hospital. Dito hindi mag-self-isolate ka muna ng 7 days kapag ka may hanggang sa mag-manifest yung symptoms. Tapos pagka symptomatic naman 14 days. Tapos doon ka palang pupunta ng hospital. Yung tipong nahihirapan ka ng huminga, doon ka palang pupunta ng hospital. Bakit kayo? Yung typical day ko dito, pupunta ako ng department, titignan ko kung saan yung yung pwesto ko, kung saan ako ilalagay. Kasi dito, hindi kasi normal yung setting ng hospital ngayon. Hindi siya katulad nung wala pa yung pandemic na anyone can go to the emergency. Ngayon hindi. Kung sino lang kung may mga pupuntang tao sa emergency, ika-classify nila agad yun, itatriage nila kung alin doon yung may symptoms nung pandemic na virus, kung alin doon yung mga fractured na patient. So ako, ang gagawin ko pagdating ko sa hospital is pupuntahan ko yung yung schedule namin, kung saan ako naka-assign. Kung doon ako sa meron kasing po dito, may section, doon sa merong section na allocated lang talaga siya, allotted lang siya for COVID patients. At ang term nila dito is respiratory area zone, RAS area. So lahat ng pasyente pupunta doon. So titignan ko kung saan ako, kung doon ako, kung ilalagay ba nila ako sa operating room, kung ilalagay ba nila ako sa urgent care, ilalagay ba nila ako sa... So basically, alamin ko muna yung assignment ko. Tapos from there, doon na ako kung di-deal kung ano yung gagawin ko. Work mo, is it difficult ngayon na may pandemic or wala ka? Kasi pagdating mo may pandemic na, no? Oo, may pandemic na. So... Napaparanoid ako actually. Kasi syempre, malilit pa ng mga anak ko. Tapos, pag na-contract pa yung virus, kumusta na ako? Kung nila ako makikita, di ba? Hindi pa sila nakakapunta dito. Hindi naman siya madali, hindi rin siya mahirap. Nasa perspective mo rin kasi. Kasi alam mo yung pandemic, nakakamatay siya. So kung titignan mo siya, mamamatay ako kung na-contract ko yung virus. Mas lalong magkakaroon ng ma-aggravate yung pakiramdam mo. Siyempre kapag nagkaroon ng imbalance sa katawan mo, so yung mga kung ano mga chemical na sa katawan mo, mas lalong madadagdagan. So yung immunity mo lalong bababa. So ako, I'm looking on the situation na, pwede ko makontract siya. Pero kung lalabanan ko siya on a positive sense, at least meron akong laban yung katawan ko, bukod dun sa mga iniinom ko. Kasi naniniwala kasi ako, pagka yung positive yung outlook mo to anything, kahit pangit yan, it affects yourself eh. Kasi pagka nagkaroon ng imbalance sa katawan, ayan na, magsimula na yung stress. Simula na yan, mag-contribute na yung mga underlying issues, madidevelop na. Might as well, piliin ko na lang maging positive para kahit na follow-up question, Chris, kasi may narinig ako
sa news. Sabi nila, think like, sa pangkaraniwang tao, think like you already have COVID. Mm-mm. Tama ba yun? Kasi you're saying na, di ba, you think positive, na there's a possibility na, okay, makontract mo yung virus and all, but still you have to think positive. But is thinking that you already have COVID a positive thing? Kung iisipin mo na i-consider yung sarili mo na meron ka ng virus, kasi most probably, kahit hindi mo pa alam na positive ka, malaki kasi yung chance na positive ka kasi with all the people you are encountering every day. Kasi may mga asymptomatic, merong symptomatic. Kung yung asymptomatic ma-encounter mo, so most probably, pwede kang may carrier na ng virus. So yung thinking na consider yourself as a positive COVID patient, ito parang bigyan mo lang ng bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na ingatan palalo together yung mga tao na sa paligid mo, especially mga vulnerables like yung mga hindi pa naman develop yung mga immune system nila like yung mga kids. Correct. Tapos yung mga medyo may edad na, may mga underlying conditions. So, yun, parang consideration lang din to yourself and to other people. Okay. Now it makes sense. Correct. Yes. Tapos yung, Chris, curious na ako, follow-up question ko dun sa unang tanong ni Chito, dun sa typical day mo. Kasi sinabi mo na as much as possible dyan kasi sa UK, ang style nila is, kung wala ka namang symptoms, hindi ka talaga nila i-entertain. So, they will encourage you to go home. Kung may symptoms ka naman, they will encourage you to self-isolate for 14 days bago pumunta. Ano kaya ang reason? Bakit ayaw nilang pumunta ka na kaagad? Kasi syempre normal sa tao na mag-panic na parang, my God, parang meron na ako. Tapos pagdating mo doon, sabihin, okay, mag-self-isolate ka muna. What do you think is the underlying reasons ng hospital? Bakit ayaw mo nang i-entertain hanggat hindi ka pa nakapag-self-isolate ng 14 days? Kasi pagka ginawa yun, ako, feeling ko may sakit ako ng, may symptoms ako ng virus na hindi pa naman sa talaga full grown, kumbaga pa lang. Kasi yung time incubation period ng virus is 7 to 14 days. Ngayon, feeling ko on my third day, sinisipon ako, inuubo ko, tapos ilalagnat ako, punta na ako ng ER. So kung lahat ng tao dito sa UK at gawin yung ganong practice, mo-overwhelm yung hospital. Overwhelm yung hospital, syempre, andun na lahat yung mga minor lang na symptoms, pwede maging ma-aggravate, mas lumala, kumpara doon sa kapag yung dumating malala na yung condition. Kumbaga, para ma-save muna itong mga minor na symptoms dapat walang masyadong tao doon sa hospital. So yung overwhelming na yung pag-plak ng mga tao diyan sa ospital. Exactly. Yun ang iniwasan nila. Tsaka kasi magkakawaan ko kasi talaga. About your safety naman kasi di ba pumapasok ka sa umaga or kung ano man oras yung shift mo before you come to your work and then during your duty and then after ng iyong duty. How do you ensure na safe ka from the virus? Bago ako pumasok, siyempre maligo ako kahit malamig. Maligo pa rin ako. Para hindi ako magdala ng virus sa hospital. Tapos ang ginagawa ko bago ako pumasok, inom ako ng magpe-prepare ako ng hot drinks. Yung luya, tsapa ko ng luya, tapos lalagyan ko ng lemon, ng honey. Yun na yung immunity booster. Immune booster. Usually po kasi nung wala pa yung pandemic, kape. Kape yung Tapos nang ito na, kailangan ko i-boost yung immunity ko. So yun yung ginagawa ko sa umaga sa breakfast ko. Tapos after that, inom ako ng maraming tubig. Kasi there's wonder with water. Kasi maraming bagay na gagawin sa yung water. Kasi meron akong napanood na meron akong friend ko bale. Nag-positive COVID siya tapos nag-manifest lahat yung symptoms sa kanya. Hindi siya nag-take ng any
Tapos Correct. yung sando type na Apron. apron Mm-mm. na very ang tendency to contract the virus using that PPE siguro sabihin natin 60% pwede mo makuha eh. Mm-mm. So tapos yun yung syempre kinakabahan ako no kasi syempre hindi pa naman ako syempre bago ako kailangan ko sumunod. So ang tendency nun susutin ko. So ang nangyari imbis na dahil induction pa ako, hinayaan ko yung mga datihan na silang mag-x-ray sa hospital kasi syempre titignan ko nga paano sila mag-practice. Tapos nung na-isolate ako, pagbalik ko, improve na yung PPE nila. Meron na silang leveling pagdating dun sa mga asymptomatic, sa query, sa suspected, sa confirmed case. So ayun na, pagka-confirmed case na level 3, pagka-asymptomatic, pag sa mga ward lang, yung level 1 lang, ganun naka-organize na siya pagbalik ko. So after naman ng trabaho ko, ang ginagawa ko is una, and during nung trabaho ko, every before and after patient, hand wash ako. Kahit na yung tuyo na yung balat ko. Pero meron naman kasing pinoprovide na lotion kaso hindi ko nakikita yung lotion. Ewan ko saan nila nilalagay yung Naubos yung lotion. So, tapos ayun, pagkatapos naman ng trabaho ko, ang gagawin ko, hand wash ulit mula dun sa last patient ko. Tapos, pagdating ko dito, hindi ako papasok agad ng kwarto. Magto-toilet muna, maghugas ng kamay. Hugas ako ng kamay ulit. Tapos yung sapatos ko, kasi meron akong spray dito na antibacterial, antivirus, yung Dettol. Sprayan ko yung sapatos ko bago ko ipasok dito sa kwarto. So, ayun yung mga na dating hindi ko ginagawa. Mga extra precautions. Oo nga, Sabi mo kanina, Chris, na since bago ka pa lang dyan, 5 weeks ka pa lang, syempre hindi mo pa kasama dyan yung pamilya mo. So, ano ngayong nararamdaman mo na mag-isa ka, tapos ganyan yung sitwasyon, may pandemic, ano bang plano mo sa kanila since sabi nila the vaccine will take time bago 18 months. So, anong game plan ng family? Ngayon kasi nasa Rizal Kaima sila. Nag-volunteer kasi yung isang kaibigan namin doon na may mga anak din na kasing age ng mga anak ko. Doon na lang muna kaya kasi the main reason bakit hindi ko sila kasama kasi na-delayed yung gratuity ko. Yung pera na yun yung gagamitin namin na pagkuha ng visa, pang-flight, ganyan. Dahil na-delayed siya, so sa plan B kami. Since nag-volunteer naman yung kaibigan namin na i-adapt sila ng free accommodation and free food, talagang sobrang blessed namin. So doon na muna sila. Tapos, ang nararamdaman ko na mag-isa ako dito during this pandemic situation. Minsan may mga homesickness na sana nandito na lang sila. Pero in a way, iniisip ko na rin na buti na lang hindi rin sila kasama kasi nasa trial period pa kasi sila nung dumating ako dito kung anong gagawin nila So, sobrang blessing talaga kasi kung sinama ko sila, most probably cargo ko sila kung nagkaroon sila ng Tapos, ang mangyayari pa niyan dahil maghahanap kami ng bahay na dapat kong gawin kung kasama ko sila agad-agad, hindi ko magagawa kasi sarado yung mga letting agencies. So, saan ko sila patitirahin sa kalsada? Itong accommodation, good for one person lang kasi maliit lang talaga yung group. So, ayun, minsan malungkot, minsan i-analyze ko ulit pag mag-isa, syempre mag-isa nga lang ako dito, mag-i-internalize ako. Ina-appreciate ko yung mga bagay na hindi ko naiintindihan initially, na later on naiintindihan ko bakit. Correct, tama. Pero yun nga, sabi mo, blessing in disguise yun, hindi mo sila kasama kasi mas mahihirapan ka mag-adjust talaga dyan pag nandyan sila. Yung pag gusto kong pag-usapan yung iyong 14-day na self-isolation, na-curious ako doon. I know that you've created a YouTube vlog about it. So, paano mo i-spend yung 14 days na nandiyan ka lang sa kwarto? What are the things that you've done so far nung naka-isolate ka?
Ikwento ko po kung bakit paano ako na-isolate. Kasi na ano yun, that's a Saturday off ako. So, andito lang ako sa higaan ko. Tapos may biglang kumatok sa pintuan ko, malakas. Tapos sabi ko, ano kayong meron? Ba't ano? Ito pala yung kapitbahay ko dito sa kabilang kwarto. Sabi niya, yung isang kasama natin dito. Kasi una siya lang, tapos dumating ako, tapos yung pangatlo. Yung pangatlo, sabi yung kasama natin dito, ano to, taga Nigeria yata din siya. Sabi niya may symptoms ng kasama natin, nilalagnat at saka inuubo. Sabi niya, talaga? Tapos sinabi niya so lumabas to ng pintuan, doon lang very 2 meters away din naman yung distance namin. Sabi niya kasi feeling ko na-contract ko yung virus. So sa akin nun, from my bed, parang natulala ako. Anong gagawin ko? Like, ganun. So, ang ginawa ko, ang unang inisip ko kaagad, tawagan ko yung boss ko. I-inform ko siya na I have a situation like this para maging aware din sila. So, ang protocol po kasi dito, kapag ikaw asymptomatic, may kasama ka sa bahay na may symptoms, yung may symptoms, mag-isolate siya ng 7 days kasi nag-manifest na yung mga symptoms sa kanya. Na ikaw naman na kasama sa bahay na asymptomatic, you have to isolate yourself for 14 days. So ang ginawa ko nun, in-inform ko yung boss ko, tapos tinawagan ko yung occupational health unit na in charge sa mga ganitong cases, kung ano yung sasabihin nila, yung advice nila. Tapos yun nga po, in-advise nila ako na mag-isolate ng 14 days. So within that 14 days, yung unang araw ko, nakatunga nga lang ako anong gagawin ko. Hindi ko alam yung gagawin ko. Talagang, ang ginawa ko nun, nagpunas ako ng lahat ng pwedeng punasan dito. Meron akong, tapos may kabayan kasi sa baba na kasama ko sa department na cleaner siya. So, maganda nun, nakuha ko na yung mobile number niya nung bago pa ako na-isolate. So sabi ko, Janet kasi pangalan niya, matagal na po siya dito mga siguro senior citizen na rin siya. May symptoms yung kasama ko dito. Baka meron kang dyan, hand gloves dyan, meron kang Cleanel, yung wipes, yung disinfectant. Sabi niya, meron na ako dito ng konti, baka pwede bigyan mo ako. So kinuha ko yung binibigay niya. Tapos, pinunasan ko lahat yung pwede kong punasan dito ng services. Tapos, yung doorknob ko, yung tsinelas ko, yung sapatos ko, lahat pinagpupunasan ko. So, yun yung sa mga initial araw ko ng isolation. Tapos yung mga sumunod na, medyo naka-adjust na ako sa isolation ko. Magawa ako ng mga paraan para i-enjoy. Magbasa ako ng mga binigay sa aking handouts nung boss ko. Sinenda niya ako ng isang email na sobrang daming babasahin, mga protocol sa ospital. Binasa ko lahat. Tapos may one time naman na parang kailangan ko magbasa ng Bible. Nagbasa ako ng Bible. May Bible ako. Hanggang nung nagbabasa ako ng Bible nga na-recall ko yung nung mga bata kami. Kasi every day nung bata kami, bago lumubog yung araw, nag-worship kami sa family. So nakita ko isang verse, I think favorite verse nung stepmom ko. Ay maraming flashbacks during the 14 days na isolation na hindi mo naman ini-expect na magpa-flashback agad ng ganun-ganun yun. Pero dahil nga wala kang ginagawa, so lahat ng pwedeng makulit na sa utak mo, kukulitin mo. Tapos yung mga pictures namin, yung mga videos ng mga anak ko, pinapanood ko. Tapos, ano pa ba yung mga pinagagawa ko? Ayun, dinocument ko yung mga pinagagawa ko rito. Naglalaba ako. Tapos, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, dinodocument. Tapos, parang maaliw yung sarili. Yung dito, mga pwesto dito sa kwarto, pinagtitignan ko ano yung pwedeng kalkalin. pati yung mga yung mga pinagbibili, pinagpupunasan ko ng disinfectant. Kahit yung pagkain, kasi alam ko naman tatanggalin yung balat, yung prutas, pinunasan ko ng disinfectant para lang So yun po yung mga pinagagawa ko ng 14 days. Hanggang nung second to the last, nung isolation ko, second to the last day, naramdaman ko kumakating lalamunan ko. Sabi ko, hindi pwedeng mangyari yun. Kasi pag may manifestation ako, may extend ng 7 days. Sabi ko, hindi pwede. Ginawa ko, nagpakulo ako ng tubig, pinaso ko yung lalamunan ko.
Nilagyan ko ng luya, ng honey, at saka ng lemon dun. Kahit mainit pa, sige, bahala. Huwag lang ako ma-extend ng another 7 days kasi nakaka-boring nga talaga kasi yung isolation. Pero dun sa 14 days na yun, na-appreciate ko yung mga bagay na, yung maliliit na bagay na dating ignore ko lang. Ayun. True. Ayun, nako, medyo madugo ang pinagdaanan mo, no, yung 14 days. Mahirap naman talagang ma-isolate, and yung feeling na parang may virus ka na, pag halimbawa, kumati lang ng konti yung lalambunan mo, feeling talaga, panic mode ka na, So, meron pa ang time na parang naging emotional ako. I think on my 7th day. Okay. Itong araw ko, parang feeling na-trigger yung emotion ko na ano kaya mangyayari sa akin, no? Yung hanggang sa dumating sa point na na nag-worship ako, tapos naiiyak ako. Kaya sabi ko, anong mangyayari sa akin kapag may nag-manifest yung mga symptoms, lumala. Kasi merong isang kabayan dito, nag-self-isolate siya. Ayun, natagpuan siya, patay na sa bahay niya, sa room niya. Oh my God. So, ayoko naman mangyari yung gano'n sa akin na nag-self-isolate ako sa mamatay ako. Paano yung pamilya ko? Ganyan. Although, hindi naman mag-aalala kasi naka-insured naman ako yung makuha silang pera. Pero kasi, siyempre, hindi na nila ako makikita. Alam mo yun, come to think of it, kami na hindi frontliners or hindi kami medical professional like you, yung feeling na yung makulong lang, yung hindi makalabas is mahirap na. And sa'yo na overcome mo yun, pero makikita mo talaga na merong mental, emotional, physical manifestations talaga, yung pagkaka-isolate. And we're glad na overcome mo yun. Oo nga eh. Buti nga may video call na yun na lang yung ginagamit ko eh. Kasi may Zoom na, pwede naman yung Zoom, kaso yung totok na yung ginagamit namin. Okay. Chris, let's say, kasi mga few Fridays ago na meron kaming topic na kung anong unang gagawin namin after, halimbawang matapos na ang lockdown ba sa atin yun or matapos na ang pandemic. Ang tanong ko sa'yo, pag natapos na yung pandemic, anong unang-una mong gagawin? Magpe-pray ako. Thank you Lord kasi tapos na. Yung challenge na lagpasan eh. So, natapos yung pandemic, nabuhay pa ako. So, magde-thank you talaga ako. Thank you, Lord. Tapos, i-explore ko explore ko tong area dito kasi hindi ko pa na-explore. Ang pinupuntahan ko lang dito, yung supermarket, tapos uwi niya eh. Tapos, if malift na yung mga travel ban, yung mga public transport, siguro try kong bumisita sa London. Makita ko anong meron doon. Bakit pinupunta ng mga turista yun. Design yung Queen. No, yung Palace at saka yung Palace. Saka yung Bell. Ano nga yung Bell? Big Ben. Pero nakumpuni pa yung Big Ben. Ayun, yun yung mga unang gagawin ko. Okay. Mamamasyal at magdadasal. Siyempre, dasal mo na, pasalamat, yun ang pinaka-importante. Correct. Chris, before natin tapusin yung ating interview, thank you very much for your time. Alam namin kakatapos mo lang ng work and you're very, very tired. So, thank you for gracing us your time tonight. Appreciate namin yan ng malaki. Gusto kong marinig from you in terms of from a frontliner na kagaya mo. Ano yung gusto mong iparating na message sa mga people who are tuning in sa atin ngayon? Anong gusto mong ibigay iparating sa kanila na message? It could be a message of hope or a message of reassurance or a message of reminders. Anong gusto mong sabihin sa madlang people? Parang hirap naman. Kasi siyempre iba-ibang approach tayo dito sa situation natin eh. It's how you look on the situation eh. So doon sa mga tao po, sa mga kababayan natin na hindi frontliner, from a frontliner perspective, ang may bibigay ko po siguro words is
magano lang tayo, sumunod tayo sa gobyerno kung ano yung directives nila kasi in the first place hindi naman makakasama yung sinasabi nila. It's for the common good. Hindi naman nila lockdown ng isang area o isang bansa just for self-interest. Ano to for everyone's safety rin kasi to eh. Tapos medyo lawakan natin yung yung pag-intindi natin kasi hindi lang naman isolated case to, everyone is affected. So, lawakan lang natin yung pag-iisip natin na at the end of the day, this one will pass too. Hindi naman to permanente. So, konting sakripisyo, although may mga nagsasacrifice din talaga, dagdagan pa natin yung sakripisyo natin kasi lahat in the long run tayo rin naman mag-benefit nito eh. Otherwise, kung gusto na nating mawala sa mundo, sige, wag ka sumunod sa sa gobyerno, wag kang sumunod sa mga guidelines and directives. So after that, you will be 6 feet under. Kung gusto mo lang naman yun. Yung tarang panakot, no? Matigas ang ulo mo, sige, chugibras ka na. Oo, yun lang po yung mga tapos, yun, hand washing. Huwag nating kalimutan yung hand washing kasi maraming nakokontract ng mga bacteria, germs, and viruses yung kamay natin. And as much as possible, wag mong hawakan yung mukha mo kung hindi mo hihugasan yung mukha mo. Kasi dahil nga maraming dumi yung kamay natin, kung hahawakan mo, ito yung mukha natin yung may pinakamadaling access ang virus na makapasok sa katawan natin. So as much as possible, don't touch your face unless you will wash it. Tapos, be healthy, eat nutritious food na alam mong mataas ang vitamin C content, boost your immunity, and huwag kang magpupuyat. Kahit na maraming panoorin sa Netflix, bigyan mo ng time. Gilan ng K-drama. No, yung K-drama. Bigyan ng time yung sarili mo para ma-develop, ma-strengthen yung immune system mo. Ayun. So thank you very much, Chris. Oo, I'm sure maraming curious, maraming gustong who would know more a little bit yung sa iyong ginagawa dyan. Stay safe as always. Thank you very much and God bless sa iyo. Sana sila si Princess ay makapag-antay ng mahaba-haba habang inaayos pa natin yung ating kondisyon sa buong mundo. So I know they're in good hands at saka yung dalawang anak mo are very tawag nun, mga ang tatalino. They're very, very bright na mga bata. Natin dun eh. Oo. Uubusan ka ng kwento doon, grabe. Bagay na bagay sila sa UK. So, ingat ka dyan. Hope to see you around. Kahit hindi mo lang tayo nakapag-catch up before ka umalis. Sana pag may time kang makapasyal ng Dubai ulit, daan ka sa atin para at least, Ayan, so that's the interview that we had, Chito, with Chris. Yes. Ano yung mga so sa akin ang pinaka-nakuha ko dong insights is that mental agility, napaka-importante yan. Kung mahina talaga ang iyong mental health or poor ang iyong mental health at mahina ang iyong loob, talagang madali kang pumunta doon sa side na you will be making wrong decisions. Kasi vulnerable pangalawa din dun is treat yourself as you have it already. So ibig sabihin para maging maingat ka palagi na ayaw mong kailangan maging maingat ka palagi. And then stay home. Do not overwhelm the healthcare system kasi sabi nga kinukwento nga niya kanina, di ba? Bilang lang nila yung kanilang mga beds at saka pag may isipin mo yun, pag matanda ka na, parang pipiliin ka na lang na hindi ka muna ikaw ang gagamutin kasi mababa ang iyong survival rate ng isa mas bata kasi mas mataas ang ang survival. So ang hirap, 'di ba, na dumating sa mga ganung point na i-reject na natin yung mga ibang papasok na sa hospital dahil na kaya ng ating healthcare system. And ang pinaka-last na nakuha ko doon is pray. Prayer talaga. A lot sa ating mga frontliners, they are at a very high risk. Lahat ng every second of their life na nandoon sila, they're taking care of the sick, they're exposing themselves to danger. So, let's pray for their safety. Yun yung aking nakuha. What about sa akin naman, sa akin, ang nakuha ko for both interviews,
Nurse Jessa and si Chris, Yes. is halos parehas eh. Yung holistic approach ba to safety, physically, emotionally, mentally, pati spiritually, Mm. napaka-importante pala. And then yung pagkakaroon ng positive outlook, kung sakali man na halimbawa makontract mo yung virus or kahit hindi, you know, Mm. kahit ikaw ay naka-quarantine lang because of the restrictions or quarantine ng inyong lugar, you have to be you have to be positive, you have to think positive. Kumbaga parang lilipas din 'yan. Okay? And then yung common sa binanggit nila is after pag natapos tong pandemic ito is to thank God. You know, parang I'm Prayer. sure parang it's prayer and then you thank God na natapos Thanksgiving. na. And Correct. of course, yung Frontliner na acronym, tumatak sa akin yun. Mm-mm. Yung Yes. from Share Nurse natin sa Tessa. ating page, Chito. Kasi it's a very good Oo, reminder. correct. I-share natin. And I appreciate them more, you know. Though I already appreciate the mga frontliners, I appreciate them more. And the frontliners are doing their part. Napapagod din po sila, mga ka-Entrepinoy, sa lahat ng ating mga viewers. So we have to do our part as well. Exactly. Kumbaga, sabi nga, we are all in this together. Hindi lang ang mga frontliners. Yun. Ikaw, Hayden. Unang-una, maraming salamat sa ating mga frontliners na putting themselves out there to not only they're doing this not only because this is their job and ito ang kanilang means of income, pero ito ay extra man na, kumbaga putting their life on the line every single day para alagaan ang mga may sakit. So makinig po tayo sa ating mga new heroes. Nagdagan na. Kung ang OFW hero, ang mga health workers ngayon ang hero. Today is Labor Day. Alam po natin na ang mga health workers, hindi po sila ang highest paid workers in the community. Alam po natin yan. So, after the pandemic or kahit ngayong sitwasyon, we have to give them respect. And we have to be patient and lawakan po natin ang ating pangunawa sa mga tao, sa sitwasyon, at sa ating mga pamilya at mga kaibigan. Yun po ang aking takeaway for this afternoon. Exactly. So sa Kilusang Mayo Uno. Yeah, so today we are dedicating our time by recognizing and thanking all of our frontliners for their commitment to serve. Sana po ay kayo pa ay alagaan pa ng Panginoon at na hindi kayo magkasakit kasi we now understand how risky it is that you're putting your lives there every second just to take care of the people na nandyan sa hospitals ngayon. So thank you very much ating mga frontliners. So before we wrap up, Chito and Hides, I just wanted to inform, kasi may mga nagtatanong sa atin kasi like, what Entrepinoy? So, kanina in-experience ko anong ginagawa ni Entrepinoy. Yes. So, a few of the things na ginawa natin is we're helping farmers back home. And two of the major products that we have at the moment are yung una natin sa ating organic rice. So, it is a social element po. So, hindi po siya kagaya ng mga ibang businesses where they're highly profitable. This is a social enterprise. So, part of the proceeds po ng nabibili ninyo from Entrepinoy will go to our farmers back home. So yan po yung ating organic rice. It's a farm, cooperative farm in Mindanao that we're helping the farmers there. So meron tayong brown, red, and black organic rice. Aside from that, again, we also wanted to reignite or buhayin ang old glory of Kapeng Barako. So we are also helping our farmers sa Batangas by helping them promote yung ating Kapeng Barako. We know already that Kapeng Barako is one of the premium na kape. Pinangahambog ko palagi yan sa aking mga bosses na they're actually drinking a feel-good coffee kasi every pack na nabibili nila, we're helping farmers back home. So just wanted to show that, to remind everyone na yun po yung ating social enterprise products. Before we close, we would like to remind everyone to please, if you think that this session is actually very useful, to please connect us sa ating mga social pages. Please keep in touch.
Kung napapansin niyo po, we have actually we're live both on Facebook and on YouTube. So kung gusto niyo po mag-subscribe so that you will be notified, please look for at Entrepinoy FZE sa YouTube, Instagram, and Facebook. And if you find this talk useful, please feel free to share po ito sa inyong mga kaibigan at inyong mga families who might benefit from this discussion this afternoon. Yun po, Chito. Anything you would like to add? Share. Wala na, ma'am. Swak na swak Okay, yung sinabi mo. Yung mga nanonood natin, don't forget muna bago we wrap up, i-acknowledge mo naman yung ating mga Ay, oo nanonood. nga pala. Hi, Yes. Ben. Yes. Okay. Parang natabunan na yung iba. From the top of my head, maraming salamat kay Kat Salazar, kay Honesty, kay Maria Lida, kay Rino, kay Jerry, kay Jessa, nag-message din siya, kay Christine, kay Miss Ma'am Tess, kay Rizzy, sino ba? Sir Dan, sila po ang mga nag-tune in ngayon. Kay Cathy, Si Jerry, si yes, marami pong salamat sa always giving us your time to watch and support Entrepinoy. Marami pong salamat. Ayan, so with that, Nabanggit mo ba pati yes, Chito. nabanggit mo ba pati si Dude, si Yes, Wentel? aking optimate, si Maria Lida yon. Dudes Bembe. Hello, salamat. Okay. Pati si Jeff. Ayan. Jeff. Yan, si Jeff. Yes, Jeff. Okay? So with that po, mamamaalam na tayo. Maraming salamat po. Nag-overtime tayo ng 11 minutes. Maraming salamat po sa mga nag-tune in sa atin this afternoon. Again, mabuhay po ang ating mga frontliners. Thank you very much for your commitment and service. Ingat po kayo palagi. Bye, guys! Paalam! Bye-bye. Salute you. Salute you.